Aquarius, hello! Welcome sa iyong first week of April reading. Thank you so much, Aquarius, kung nag-subscribe ka na sa aking YouTube and nag-like and follow sa aking Facebook page. Shoutout sa ating mga YouTube channel members. Meron tayong bagong join na member, kaya lang di ko na-memorize yung name, sorry, pero thank you sa pag-join and welcome. Pati na rin sa mga nag-avail ng subscription sa ating Facebook page at yung mga nag-avail ng mga personal reading services natin, lalo na yung mga pabalik-balik, yung mga suki natin. Regarding reading services naman, dumiretso lang po kayo sa aking Facebook page. Doon po kayo mag-PM kung interesado kayo mag-book or mag-inquire. Ayan. Link at details nakalagay sa mga nakasulat below. Anong in store for you? First week of April, Aquarius, you have starfish. Ayan. Starfish. Open to infinite possibility. Uy. Infinite possibility, Aquarius. So, ngayong first week, meron kang infinite na possibility. So, you have to stay open sa mga bagong possibilities, opportunities, or changes. Mga pangyayari, no, napaparating sa iyo ngayong first week. Surrender now. Ano ba? Sumuko ka na daw, Aquarius. Ano ba to? Surrender. Ano ba yung ano? Ano ba yung dapat mong bitiwan na? Ano ba to ipinaglalaban mo na dapat i-give up mo na? Ayan, oh. Okay. So, siguro, it's time, Aquarius, na wag mo nang, wag mo nang pigilan. Wag mo nang i-resist. I-surrender mo na daw ngayon yan. Ngayong first week ng April, kung ano man itong bagay na to. Bagay, tao, sitwasyon na dapat mo nang i-surrender. Siguro ito ay para sa ikabubuti mo. Mas makakatulong sa'yo kung ito ay i-let go mo na o wag mo nang pigilan. Life is speeding up. Uy. So, may progress akong nakikita. Antelope spirit, no? So, may mga bagay dito mabibilis. Mabibilis ang progress. Okay, maaaring mabilis yung mga pagbabago or kung meron mang mga darating sa iyo, pwedeng hindi mo ina-expect ganun kasoon, no? Meron ditong mga mabibilis na paparating sa iyo. Parang meron ako na-feel dito na kailangan mong mag-adapt sa mga mabibilis na pagbabago sa sitwasyon mo sa buhay mo. And you need to, kumbaga, kailangan mong mag-adapt, makasabay, kailangan mong kumilos ng mabilis, no, Aquarius? Kailangan mong makasabay sa flow kasi meron ditong mga bagay na happening na mabilis lang talaga mangyayari. So, kung mga opportunities to, Aquarius, dapat samantalahin mo. Kumbaga, samantalahin mo yung oras, yung opportunity. Get moving. Ayan, get moving. Kailangan mong kumilos. You need to think or act fast, no? Pagdating dito sa Antelope Spirit para hindi ka mapag-iwanan, makasabay ka dyan. Kasi pwedeng mabilis lang to Pwedeng parang may duration or period lang siya na dapat makahabol ka or maka-avail ka, parang ganun. No? Basta parang kailangan mong kailangan mong makahabol or makasabay dyan sa Antelope Spirit kasi nga mabilis lang yan. Pwedeng limited time offer lang itong si Antelope Spirit sa iyo, kaya dapat ikaw ay maagap, no? Mabilis.
'Di ba? Parang yung mga ano, add to cart. Parang limited time only, oh. Kailangan ganun, no. Mamaya parang 1 hour lang. Tapos wala na, 'di ba? May parang ganyan eh. Parang yun yung nafi-feel ko diyan. Parang may pagka ano, may pressure, parang may pressure din sa ano, sa time. Uy, 7 of Swords. So, ang nasa-sense ko dito with your 7 of Swords is meron kang kakaharaping problema. At mukhang you have a poor strategy or poor planning, no, toward this problem of yours, no? So, pwedeng this is something na hindi mo napaghandaan or hindi ka well prepared, hindi ka nakapag ano, or pwedeng yung naihanda mong strategy or plan eh hindi magwo-work dito sa problem or sitwasyon na kakaharapin mo. Okay, so you need to ano, think of other solutions pagdating dito sa problem na kakaharapin mo, no? Para magkaroon ng better result, sabihin na natin. Or pwedeng may mga bagay ka na gagawin, so pag-isipan mong mabuti, Aquarius, kasi hindi lahat ng bagay ay yun yung tamang gagawin mo. So, pwedeng may mga approach dito, akala mo yun yung easy, or sa tingin mo yun yung dapat mong gawin, pero pwedeng mali, no? Or you could end up paying a high price na mag-pay ng mga consequences dito sa iyong mga maling gagawin. So, make sure na tama yung gagawin mo para hindi ka magbayad ng mga consequences dito sa 7 of Swords. Dito naman, pagdating sa iyong 10 of Pentacles, no, mukhang narating mo na yung end of a cycle. Nagawa mo na yung lahat ng dapat mong gawin, natutunan mo na yung dapat mong matutunan, no? Kumbaga, marami ka nang na-invest dito. At mukhang ready ka na. Ready ka na to move on sa panibago. Ayan, kung ano man yung panibago na yan. Kumbaga, nagawa mo na yung mission mo dito eh. Kumbaga na-fulfill mo na yan. Na-fulfill mo na yung mission mo dito. So, it's about time na parang ibahagi mo rin yan sa iba or ipasa mo sa iba. Kagaya nung time na na-receive mo itong bagay na to or nagsisimula ka pa lang dito. Pero ngayon, yun na nga, na-accomplish mo na yung dapat mong ma-accomplish, narating mo na yung dapat mong marating. So, it's about time na, kumbaga, ibahagi mo rin sa iba. Na parang, yung mga tulad mo noon na parang nagsisimula pa lang, no? Ayan. Kasi nga, graduate ka na dyan. So, kumbaga, ano na siya, nakumpleto mo na. Tapos na yung ano mo dyan. Kumbaga, tapos na yung course mo. Kaya, yung mga bagong estudyante naman, ipasa mo naman sa kanila. So, i-compare ko lang yung estudyante. No? Ibig sabihin, ito, nakuha mo na yung dapat mong makuha eh. Na-fulfill mo na, nagkaroon na ng fulfillment ng completion. Kaya, tapos ka na. Kumbaga, ibang chapter ka na. Kumbaga, level up ka na. So, ipaubaya mo na lang doon sa mga susunod sa'yo. Yan. So, yan yung nafe-feel ko sa 10 of Pentacles. Parang ipapasa mo, 'di ba? Parang ipapasa mo, ipapamana mo, parang ganun, no? Kumbaga nagawa na nitong 10 of Pentacles yung mission niya sa iyo, yung duty niya sa iyo, no?
nag-grow ka na dito, natutunan mo na yung dapat mong matutunan, kaya it's about time na mag-move on ka na, and at the same time, ito, mapupunta na rin siya sa iba, sa susunod sa'yo. Sa ano? Ano ba tawag doon? Successor? Tama ba? Successor mo. Okay? So, parang may pag-ano dito, pamana or parang pagsasalin, paglilipat. No, kumbaga, ipinamamana mo na itong knowledge mo or kung ano man, no? Ibinibigay mo na dun sa next, sa iyo, next in line. Ayan, sa next in line. The Hangman. May mga dapat kang i-surrender talaga, oh. Hangman at saka yung Moth Spirit surrender card. Kung ano man ito, if you're holding on to something, Aquarius, mukhang hindi yun yung hindi yun yung sinasabi ng card mo na dapat mong gawin ngayong first week of April. Siguro kailangan surrender mo na. Paubaya mo na kay universe to. Kung ano man yan. Maliwanag surrender or sacrifice. Oo. Para sa ikabubuti mo or ikabubuti ng lahat, meron kang gagawin dito na major ito major na pagsasakripisyo. Kung ano man itong sacrifice na kailangan mong gawin or surrendering na kailangan mong gawin. Possible na merong mga dito, pagbabago ng pananaw, pagbabago ng plans, pagbabago ng isip. Pwedeng meron kang marirealize dito sa Hangman. Na may mga, ang nakifeel ko, marirealize mo dito na tama lang na i-surrender mo na lang yung bagay na yan or tao na yan o sitwasyon. Tingin ko yun yung parang matatauhan ka dyan na siguro it's about time na talagang dapat bitiwan mo na or isakripisyo mo na lang yan, no? Para sa ikabubuti mo rin yan or ikabubuti ng lahat. Ace of Pentacles, this is an opportunity. An opportunity pagdating sa business or kumita ng pera. Ayan, meron kang malaking coin dito. So, ito ay kinakikitaan ng potential. Potential na pwedeng malaki yung ma-earn mo dyan. This is pwedeng a beginning of a better job, no? So, pwedeng simula ng siswertihin ka pagdating sa negosyo mo or sa trabaho mo or pwedeng makakahanap ka ng job na mas malaki yung kita. Sahod, no? Negosyo man ito or or trabaho. Tingnan na natin yung love life mo, Aquarius. Wow, meron kang romance, feelings, and passion. Wow, magnetic attraction. So, umaatikabong feelings and attraction, passion yung meron ngayong first week sa inyo nitong person na to. So, very, romantic, very physical. Very physical yung energy. Wow, new love. Uy. So, pwedeng bagong kajawaan ito. Bagong kakilala mo lang, pero very passionate kayo sa isa't isa. Very physical kayo ngayon, Ayan. So, parang ito ay, kung bagong pag-ibig to, kung bagong person, ayan, naglalagablab. Naglalagablab ang love life mo ngayon, Aquarius, dito sa bagong person. Kasi, ayan, new love. Pwedeng nabigyan ka uli ng bagong chance sa iyong love life, no? Kung yung
Kung galing ka man sa past relationship, parang ito mas feel mo ngayon itong person na to kasi ayan, no? Very physical kayong dalawa, merong matinding passion going on dito sa person mo at sa'yo. Andon din yung feelings, yung romance, no? Possible na ikaw ay hopeful na itong relationship na ito for the better na. Ayan. Kung hindi naging maganda yung past relationship mo, yun yung mga hopes mo ngayon dito sa bagong person na sana ay ito ay better partnership compared dun sa last one. Tingnan na natin yung iyong closing message. Feel loved and comforted, o diba? Sa nakikita ko ngayon, mukhang maganda itong maganda itong napasok mong bagong relationship kasi parang feeling mo ikaw ay well taken care of by this person. Ayan. So, na-feel ko dito is itong bagong person yung nagbibigay sa iyo ngayon ng happiness and pagiging kontento. Kasi ayan you feel loved and comforted. Pwedeng very caring ito, naibibigay niya lahat yung needs mo. Inaalagaan ka niya talaga. Palagay yung loob mo, you feel comforted by this person. So, kung dati hindi naging okay yung person mo, yung relationship mo, ngayon mas at peace ka with this person, mas kampante ka, ayan. You feel safe. You feel safe, loved, and comforted by this person. So, ang ganda ng energies. So, ibig sabihin, finally, nakuha mo with this person or makukuha mo pa lang kung hindi pa nangyayari yan, Ibig sabihin, ito na yung relationship na deserve mo. No? Ito na yung relationship kung saan, nararamdaman mo lahat. Yung pagmamahal, pag-aasikaso, importansya. Okay? At, most importantly, nararamdaman mo na safe ka and secured ka with this person, Aquarius. Take care.